So, sunod, no, mga kababayan. Dito tayo kay Sara Duterte. Speaking of Sara Duterte, mga kababayan. Ano yung kay Sara Duterte, Ken? Eto na, mga kababayan. Kabadong-kabado na. Ay, Diyos ko po. Kabadong-kabado na, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte. Bakit? Kasi po, mga kababayan, ganito po kasi yan. Meron pong 10 private prosecutors ngayon, kumpleto na. Putang ina, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo Kung merong sinasabi ng trial of the century ni Imelda Marcos, meron ding trial of impeachment of the Philippine history, si Sara. Ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo Oo, Diyos ko po, mga kababayan, 10 private prosecutors, ang naghahanda. Eto na, pakinggan natin, mga kababayan. May ads lang. Travel with peace of mind with our service guarantee. Your next holiday trip starts with trip.com. House Lead Prosecutor Jervin Luistro names the private prosecutors who will handle the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Isaiah, sino-sino sila? And ito na ba ang complete lineup of private prosecutors? Wala bang sound, mga kababayan, pag nag-play tayo ng ganito? Wala bang sound pag nag-play tayo dito ng ganito? Kasi may mga nagsabi, wala daw sound, hindi daw nila naririnig. Ano po ba ang problema? Yung ito ba? Meron naman. So continue. May ilang araw bago ang trial conference para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na mangyayaring nasa susunod na linggo. Formal nang ipinangilala ngayong tanghali ang 10 sa magsisilbing private house prosecutor. Sila ay sina Attorney Lorna Capunan, Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, Attorney Sonia Castillo, Attorney Diana Singian, Attorney Nino Capunan, kasama rin si Attorney Bettina Zamora at Attorney Amando Digutan. May nagmula sila sa 3 law firm, malalaking law firm sa bansa, ang Pecapar Law Firm, Capunan and Castillo Law Firm at sa Legal Law Firm. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, may madadagdag pa sila sa listahan ng mga private prosec. Marami pa raw kasi ang lumalapit sa kanila para tumulong na maging pribadong abogado. Pa ni Luistro, may libre at kita nyo, ako na mismo nagsabi, mga kababayan, ang daming gusto, ang daming gustong magboluntaryo, mga kababayan. So ibig sabihin, gigil nga talaga, mga kababayan, ang taong bayan kay Sara. Biruin nyo, ang daming mga private prosecutors ang gustong sumali at gustong tumulong sa grupo ni Luistro. Putang ina, mga kababayan, ako na mismo nagsabi, grabe si Luistro. Ang totoo lang. Biruin nyo sa pangunguna ni Jinky Luistro, itong ni Sara, Siya ang, 'di ba, siya ang may hawak nitong impeachment na 'to. Grabe yung grabe yung influence ni Jinky Luistro, Halos lahat ng mga batikang abogado sa Pilipinas ay gusto voluntaryong tumulong, Biruin niyo Biruin niyo 'yan, mga kababayan. Kasi bakit? Para sa bayan 'to kahit ako, abogado, tutulong ako diyan libre. Bakit? Para sa bayan yan Hindi lang naman to, kung halimbawa, manalo yung kaso na yan. Tapos, magbunyi. Pagbigyan ako ng, bigyan ako ng pangalan. Hindi lang yan para sa akin. At least, hindi man ako politician, pero naitulong ko yung pagiging abogado ko sa mamamayan. Bakit? Usaping pera ng bayan yan. Usaping pera ng bayan yan. Mga kababayan. Kaya hindi mo kailangang hindi mo kailangang magpabayad dyan para maging lawyer ka. Huwag nyo nang kunin si Topacio, Diyos mio Marimar. Kasi mga kababayan, ganito yan Hindi
Porque, syempre, makita nyo naman, Diyos ko, mga kababayan, yung mga abogado na to, magkano mga acceptance fee nito, pinakamali, mababa dyan, kalahating milyon. Si Kapunan pa lang, Diyos ko, ilang serbisyo, ilang taong nagserbisyo yan. Halos lahat ng mga pinapangalanan nila, mga kilalang prosecutor yan. Diba? Diyos ko. Kaya makikita mo na halos ang dami gustong mabuluntaryong tumulong. Ibig sabihin, yari talaga si Sara dito. Sa totoo lang mga kababayan, yari talaga si Sara. Biruin mo yan ha. O, eto. Tapos, binaliktad pa mga kababayan ng mga DDS. O, pakinggan nyo ha. We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin mga abogado de Campanilla. And we are really grateful na because of their prominence, nakaka-uplift ng confidence. Tama. Isang linggo bago ang pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, 10 abogado na makakatulong ng House Prosecution Team ang pinangalanan sa publiko. Yari Unang talaga si batch Sara pa lang dito. ito sa umano'y overwhelming na bilang ng mga abogadong nais magbigay ng legal na serbisyo. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, pro bono o walang bayad ang tulong ng mga abogadong ito na mag-a-assist sa public prosecutors. Kita nyo? Walang bayad. Lahat yan voluntaryo. Voluntary sila. So, ibig sabihin mga kababayan, ano to para sa akin, no, tumatayo balahibo ko. Bakit? Kasi minsan lang to Biruin nyo ha, abogado di Campanilla yan. 'Di ba? Mga malalaking ano yan mga mahal ang mga acceptance fee niyan. Pero volunteer sila na tutulong para sa atin, no? Kaya pasalamatan natin at 'di ba, Ma'am Elisa Pulmano, maraming salamat po, Ma'am. Kaya ipagdasal natin na safety, no, ligtas yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga sarili. Yeah? Mga kababayan, sana gabayan sila ng Panginoon na sana walang mangyari sa kanila kasi alam po natin, no, mahirap ang kalaban nila. 'Di ba? Mahirap ang kalaban nila. Mabigat. Kaya sa totoo lang, no, voluntaryo, walang bayad. Research, paghahanda ng mga pleading at iba pa. Definitely, kailangan po namin ang tulong ng mga private prosecutors because they are the people specialized in litigation. Kabilang sa 4 na abogado mula sa PECA Bar Law, sina Attorneys Monfort Fua, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca, at James Brian Ibrahim Ali. Ang abogadong si Fua ay dating Assistant Presidential Legal Counsel ng PBBM Administration sa ilalim ng pumanaw ng Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Si Enrile na dati ring Senate President, ang founder ng PECA Bar Law. Itinanggi naman ni Attorney Fua na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang Malacanang sa tulong ng law firm sa House Prosecution Panel. It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the First Family. So, I mean, we cannot hide our identity. So, but now, we are here together with a common cause. Biruin nyo, free. Di ba? So, as I've said, this is just any other regular case handled by the firm. It's nothing special. So, it is just a purely professional engagement. Para din sa pagpili bayan. po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. Grabe, It is no? us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone. Kabilang Diba? naman sa private prosecutors mula sa Kapunan and Castillo Law, ang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Diana Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. I think in my 48 years as lawyer, this Diba? probably is what we call payback time. And this is where I think very serious. 'Di ba? Tinatawag na ni Attorney Lorna Kapunan na payback time. Bakit? In 48 years niya bilang abogado, ano na yan bayad na niya yan sa
bayan. Bayad na niya sa tao. Kasi biruin nyo mga kababayan, 48 years, 2 years na lang, 50 years na siya. So, Diyos ko, ilang kaso na ang hinahawakan niya. So, kumbaga, parang ano na lang niya pasasalamat niya sa bayan, no? Yung idudunit na lang niya para sa sambayan ng Pilipino. Kung sakali man na mag-success at manalo sila dito, no? Malaking karangalan 'yan para sa kanila. At hindi lang para sa kanila, para sa taong bayan. Legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that is why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here in their very worthwhile cause, which is the issue of public accountability. Diba? Galing naman sa sapayan ni Alvarez Ligutan o sa legal law si Attorney Amanda Vergil Ligutan. Aminado naman ang isa sa 10 ipinakilalang private prosecutors na may pangamba rin silang nararamdaman kaugnay ng napipintong paglilitis kay VP Duterte. I'll be very honest, we're private individuals. We're not even media savvy. Definitely, we're scared. We're worried about what will come after this. Sa totoo lang, natatakot din talaga sila, mga kababayan, kasi bakit? Vice President Delikado mga buhay nila, mga kababayan. Alam nyo ba, nung naging presidente si Digong, napakadaming abogadong pinatay? Ito kahit i-search ninyo, ilang abogado ang namatay nung panahong presidente si Digong? Napakadami. Not only lawyer, but also journalist. Di ba dapat walang ganun? Di ba? Di pa dapat pag-iingatan at pangalagaan yung mga yan, journalist, lawyers, yung mga radyo commentator, di ba? Dapat yan, kasi malaking tulong nila Malaking tulong nila sa ating bansa. Sila, kung walang lawyer, patay ang ating bansa. No? Kung walang journalist, tahimik, bungol ang ating bansa. Di ba? Yun ang mga kababayan na sa panahon ni Digong, napakadami pong abogadong namatay. 'Di ba? Sa in Digong term, diba? Ito Oo. Ito, mga kababayan. Kahit pagsamahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Ayon po yan sa Free Legal Assistance Group. Pero ang kinakabahala ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na lang umuusad ang mga kaso. Nakatutok si Emil Sumangit. 61 abogado ang pinatay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa pag-aaral ng grupong Free Legal Assistance Group of FLAG, di hamak na mas marami yan kumpara sa 28 na itala mula taong 1972 hanggang 2016 sa nakalipas ng 6 na administrasyon. Diba? Napapahala kami kasi hindi naman pagkaraniwan na ganun kadami abogado pag pinapatay. Kita nyo? Mula 1972 to 2016, 28 lang ang patay na abogado sa 6 na president. Pero kay Digong, 1 term, 62. Kaya nga, tama yung sabi ng lawyer na kami natatakot, kami nababahala. Diba? Kaya nga sana, mga kababayan, ipagdasal natin na sila iligtas, sila ay gabayan ng Panginoon na sana hindi sila balikan. Nakakatakot talaga. Not only lawyer but also kami. Kami mga vloggers. Nakakatakot po. Mga kababayan. Kasi hindi natin alam kung ano ang galaw ng utak ng kabila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron mang mangyari sa amin mga vloggers, wala na pong ibang pagbibintangan. Sila sa kabila, yung mga pilay na at wala ng amor. Diba? Si Sarah. Totoo yan, mga kababayan. Diba? But I guess, given the seriousness of the job or the task ahead, nakakatakot pero hindi kami pwedeng matuwag. So itutuloy namin to.
Nagpahayag naman ng pagkabahala ang House Prosecution Panel sa issue ng seguridad sa Senado. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ng armed threat sa gusali ng kapulungan. Kaya ang panawagan ni Representative Luistro sa law enforcement agencies, tiyakin ang pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa Senado. Ilang araw ito bago ang pre-trial sa susunod na linggo. Ayon pa kay Representative Luistro, may pakikipag-ugnayan ng ginawa ang liderato ng Kamara para naman matiyak ang seguridad ng House prosecutors, mga testigo at ebidensya para sa napipintong impeachment trial kay VP Duterte. Samantala, may tiwala naman ang House Prosecution Panel sa kahit sinong maihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Sa gitna ito ng ulat ng posibilidad na maupong presiding officer si Senator Chis Escudero. Ito namang impeachment trial na ito, and this is not a question of who is the presiding officer, who are the senator judges, who are the public and the private prosecutors, no. But Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Chis Escudero nga ang magiging presiding judge dyan. Bakit? Kung tutuusin kasi si Chis Escudero kasi ang pinakamataas talaga na sa Senado na cum laude eh. Cum laude eh. Kaya hindi natin masisi, matalino kasi si Kilay. So, hindi natin siya ina-underestimate bilang lawyer. Matalino lang talaga. Kasi kung pipili ka sino maging presiding, syempre piliin mo yung pinakamatalino, yung pinakamagaling at pinakamaraming achievement. Yeah? Mahirap ka. Ikaw, tanungin kita mga kababayan. Kung ikaw may kaso, kukuha ka ba ng abogado mo lang na ipanalo? Diba? Ganon yun mga kababayan. Syempre, kung kumuha ka ng abogado, yung magaling na. Yung kaya kang iligtas. Parang ganun nga. Yung problema yung kukuha ka ng magaling tapos ang iligtas yung kalaban po. Tangina. So, yun lang po mga kababayan.